Flame throttle nga ulit guys. At ang video ngayon guys is i-update ko ngayon kasi 1 year na ng karga natin ng Honda Click na to. Guys, kumusta kayo? Flame throttle nga ulit. Today's for video ngayon guys, no, is pag-usapan natin yung ating Honda Click ngayon na may karga, no. Pag-uusapan natin ang ating motor kasi 1 year na ang karga natin dito sa Honda Click natin guys, na 62 big bulbs. Naka JBT chrome bore tayo na 62mm, tapos naka Ataka head tayo na big bulbs 25-30, tapos 34mm na throttle body. So ngayon guys, kasi naka 1 year na ang karga natin, i-share ko sa inyo ngayon yung mga experience ko dito sa motor na to. Sa loob ng 1 taon, kung naging okay ba siya sa atin pang daily. Actually itong motor natin is for daily use. Itong 62 big bulbs natin is naka touring set lang naman to, na good for daily, no. Ano naman kasi ako ibang extra motor, hindi pa tayo nakabili, sa susunod pa. Tsaka gusto ko i-share sa inyo kasi siyempre marami nagbabalak na gusto magpakarga kasi nabibitin. So ito ang living proof guys. 1 year na ang karga natin, pan daily pa, binabiyahe pa natin ng malayo. 1 year na tong build natin guys, no. Ang bumuo ng makina natin si Lucas Motor Shop sa may Fairview. Bale sa loob ng 1 taon guys, wala naman ako naging problema. Walang overheat o sabog makina. Pero honest issue ko rito guys, no, pabalik-balik yung problema ko sa minor. Yung problema natin sa minor guys is pabalik-balik lang. Yung tipong, di ba, cold start, tapos sobrang baba ng minor. So nangyayari, mag-start naman siya kaso sobrang baba ng minor. Ang nangyayari is hindi naman nagko-continue mag-start ang motor natin. Hindi naman siya hard starting, no, kasi hindi naman siya nagre-redondo. Mababa lang din naman din kasi ang ng compression nung makina natin. Hindi naman to high comp katulad nung iba. Low comp lang naman to guys kasi pang touring set to, no, pang daily, pang malayo ang biyahe. So pag low comp kasi iwas sabog pero less power, ganun, para mas madaling intindihin. Sa high comp naman risky, medyo risky, pero more power siyempre kasi high comp yun eh. So hindi siya ina-advise for daily use. Ay, pwede namang siguro daily pero malapit lang. Pero risky siya pag ibibiyahe mo ng malayo. Unlike dito sa mga touring set na to, low comp lang, matuloy naman guys eh. Pero safe na safe sa ibiyahe. Kaya di ba nakapunta na nga tayong Dinggalan, dinala natin to. Sambales, dinala na rin natin. Sa tuning naman ng AFR, okay naman eh. Pero yung sa minor talaga, sa minor talaga guys, di nakukuha eh. Pero may time naman siya na okay. Hindi ko alam bakit. Pero sabi ng ibang tropa natin guys, maayos lang din ang minor nito pag nagpalit na tayo ng racing ECU. Hindi ko alam bakit ganun eh. Pero yung sa tropan kasi natin na naka ADB, na kargado rin guys, nung una ganun din yung kanya, nung stock ECU pa siya. Pero nung nag-racing ECU na siya, na A-Racer Mini X ata yun, is nung nagpa-remap na siya, chinon yung racing ECU niya, okay naman, okay na yung minor niya guys. So baka nga sa ECU lang talaga.
Next time, bibilan natin to ng ECU pag nagkapera na tayo. Ang issue natin dito sa loob ng 1 year may time kasi talagang bagsak na bagsak yung minor niya. So ang ginagawa ko na lang, pupunta ako sa tropang mekaniko. Pwede naman ayusin yung minor sa throttle body ng mano-mano, pwede naman. Kasi hindi naman magbabago yun sa ng AFR ng motor natin. Safe lang naman yun. Hindi ko alam, baka sa lang din no? Sa throttle body ko. Kinada kasi yun tapos wala yung spring sa may pihitan. Baka lang dun yun Baka dun lang ang problema nun. Pero tingnan natin kung maayos din natin. Pero sa loob ng isang taon, Joyce, goods na goods tong build natin kay Lucas Wala naman ako naging problema. Sa langis, wala naman. Pagdating naman sa langis pala guys, yun nga naghanap-hanap lang talaga ng pinakatutugma sa makina mo. So palit-palit lang naman ako, nagtatry ako ng iba. So pinakamaganda pa rin na try ko is yung Castrol. Ngayon kasi naka S-Oil ako ngayon Medyo nabawasan yung top speed ko sa S-Oil. So try na naman tayo ng Shell long ride naman sa susunod. Pero mag-change oil naman na to sa susunod Sa susunod na araw, change oil naman na to. Tapos ngayon guys, pagdating natin sa may parking, pakapakita ko sa inyo yung mga nakakabit na pyesa naman natin ngayon sa motor natin. Kasi marami rin akong kinabit na bago Lalo na yung pipe guys, nung unang video natin dito. Naka dual tip tayo sa motor natin na 10 speed. Pero ngayon kasi naka JBT V4 tayo, nagpalit tayo guys. Kasi nabibitin ako sa top speed pag yung 10 speed yung gamit Tapos pagdating naman sa CVT naman ito guys, is nilalaro-laro ko pa rin. Kasi kahit anong lakas nung makina mo, kunyari ayan, naka 62 big valves ako guys. Kahit naman low comp to, pero kung matotono ng maayos yung CVT mo, lalabas yung power. Lalakas talaga. So ginagawa ko lang ngayon, papalit-palit lang ako ng CVT. Tinotono-tono ko lang, depende sa trip ko. So ngayon naka straight 13G tayo sa bola natin. Tapos 1K na center spring lang. Kasi medyo nagmahal ang gas ngayon guys. So nagtitipid tayo 80 per liters, nang yung bigat So, pero may power pa rin. Naka basic 120 nga ako sa 13 straight G, tsaka 1K na center spring Ang gamit ko pa nga Aerox na center spring guys Aerox na center spring guys, ganun lang, maikli lang yun compare sa Honda Click. Tapos 1K lang. Pero okay na manakbo. Diba? Maganda naman na manakbo, kita nyo? Sa 13 straight G, tapos naka 1K center spring, okay naman, wala kang problema. Ganda pa nga Hindi siya nag-over RPM. Ngayon guys, mamaya pagdating natin sa parking, pakita ko sa inyo yung mga nakakabit natin na bago rito sa motor. Kasi wala naman talaga naging masamang issue dito sa Honda Click natin minor nga lang. Yan guys, nandito na tayo sa parking lot natin So papakita ko na, ito na yung Honda Click natin. So papakita ko kung ano itsura ng Honda Click natin ngayon guys Ayan, unahin natin dito Ito, naka Brembo na tayo. Pero lang to, Brembo-Bremboan lang. Ayan lang. Ito yung bago natin dati kasi naka RCB tayo na Brake Master. Ngayon Brembo. Tapos ayan, nakaganito. Peke lang to guys lang to, 1,000 lang to sa Shopee. Ayan, tapos tinabasal lang natin dito kasi ayan nga, para dumaan to. Ayan, gusto ko lang na dibaso may iba lang. Tapos ayan, ito sundan na natin itong Motaro suspension natin guys. Ayan
Ayan, katulad siya ng JBT. Adjustable na rin to. Ayan, ayan siya. Mata-bata guys, maganda rin. Okay din yung play, maganda din. Tapos naka big disc. Tapos RCB caliper, no. S1 ata ito, nakalimutan ko na. Tapos around 2.5 bili ko rito. Tapos ito RCB din na Teflon ba tawag doon? Ayun, tama, Teflon hose. Ayan. Eh, siyempre, dapat maganda yung hose natin, maganda yung caliper natin. Ayan, no. Tapos siyempre, yung bago natin, pipe. Ayan. Yung mags naman kasi, nagpa-ano lang naman tayo. Nagpa-repaint lang naman tayo ng mags. Ayan. Nagpa-repaint lang naman tayo, nag-bag Sky Boss ride to, no? Sa Quezon City, malapit lang sa amin. Mabutata to 3K, 2.8, ganun. Pero yan, ang ganda, kulay green. Neon green. Parang si Venom. Yung pipe natin guys, no? JBT V4. Pero kalkal lang to. Ano mukhang V4. Kalkal lang to guys, di bale pa-triangle yung screen nito. Pag ganun, maliit tas pahaba. Ganun palaki. Yan siya. Ayan. Sound check natin. Ayan. Okay ba, no? Ang ganda, no? Ganda man, no, dog. Tapos siyempre ito, Shopee lang naman to kasi 700 lang to kasi yung dati natin na ano, na panel may sunburn na, kaya pinalitan na natin to. Mas mura to eh. Maganda nga yan, mas kita ko sa dilim kasi medyo malabo mata ko eh. So ayun guys, sa internals naman wala naman akong binago. Wala naman guys, di pa ako nagpapalit ng cams. 5.6 pa rin kasi pang touring set nga, ayoko naman ng medyo sakit sa ulo, no. Tapos ito, seat natin. Ayan, flat seat ng ano, Somjin Philippines yan. Flat seat, racing seat, ganda din. Shopee lang to guys, 1.1 lang to bili ko dito. The rest, wala naman tayong binago. So guys, hanggang dito na lang muna, no. Sa susunod na video na lang, kasi gusto ko lang kayo i-update ngayon sa motor natin. Naka Honda Click na 175cc na pang touring set, no. Dito na lang muna. Shoutout na lang sa inyo. Paalam.